Isang mapagpalang araw po sa lahat mga katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao at dyan sa Zamboanga at diyan sa Mexico sa ibang bansa. Muchas gracias amigo. Happy treasure mga katiits sa ating lahat. Okay po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat, taos-pusong nagpapasalamat po sa mga followers ko po na patuloy po nagsubaybay po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga katiits at sa mga bago kong subscriber. Thank you so much for subscribing my YouTube channel. So, ganun din po sa mga nanonood pa po ng aking YouTube. Maraming salamat po. Ang aking mission po dito ay upang matulungan po sa paglikod, magbigyan linaw at saan pwedeng maghanap ng mga naka-pinpoint pong mga sign, symbols, and markers sa mga items, mga katiits. So, ito po tayo ay isang decoding lamang, isang pag-analisa ay hindi talaga natin masabi mga katiits na 100% na malukit po natin yung items. Bagamat tayo ay nagbibis lang, nagbabase lang po tayo sa mga marker, sign, and symbols na naka-ukit, nakamarka sa mga bato, big boulder, stone, sa mga big boulder, mga malalaking bato dyan, at saka mga punong kahoy na pwedeng magiging markers po sa mga nakatagong item, mga katiits. So, ito po mga katiits, mayroon po marami po nagtatanong sa mga followers po natin na kung saan po magpapadala ng pwedeng ipadikod na picture po sa mga marker, sign, and symbol. Ito po, pwede nyo pong ipadala sa akin sa messenger ko po, Alejandro Sanchez po. Ang aking profile po doon, nakasid po ako doon, naka-sunglass. Kasi maraming Alejandro Sanchez po ang lumalabas po sa messenger. So, hindi lang po ako, marami akong kapangalan. So, ang pipiliin nyo po, Alejandro Sanchez po na nakasid po. So po, yung mga gusto magpadala, magpa-analisa, magpabasa po ng mga marker, signs, and symbol. Okay po, tuloy na po tayo at ating pagtulungan po na bigyan po natin ng tamang direksyon sa pagdekod, sa pag-analisa ng ating katiits na nagpapadala po nito. So, isa pong piled stone marker po ito. Ito'y pinadala po sa atin. So, napakaganda po ito. Itong pile stone marker ay isang nag-symbolize po ito ng tunnel na pwede pong magiging ito'y door o pintuan po ng tunnel nito mga katiits. So, ang pagkasalansan ito mga katiits ay talaga namang parang mayroon siyang tinakpan na butas po mga katiits. So, isang maganda pong marker ito. Kapag nagkataon mga katiits, so sa tingin ko po ito mga katiits ay isang butas po na tinatakpan ito mga katiits. So, hindi lang po tayo mag-rely dyan mga katiits. Ang gagawin po natin ay i-check po natin ng metal detector or scanner locator mga katiits itong area. Ito mismong pile na ito nakatumpok na bato na makatis na talagang man-made na sinasadyang itumpok to, mga bato na ito upang ito ay nagiging pwedeng panakip ng butas o mayroon man itong tinatakpan na butas mga katiits. So i-check nyo po mga katiits yung paligid nito. Baka mayroon pang ibang bato na pwedeng maging countersign at pwedeng magiging coordinated marker na pwedeng mag-pinpoint sa item mga katiits. So, ang ganda nito mga katiits kasi nga kung itong bato nito ay isang takip at mayroong tinakpan, so isang tunnel po. So
So isang butas po ito na kanilang pinagkublihan po at pinaglalagyan po nila ng piled na patong-patong na bato mga katiits. So sabi ko nga, i-check nyo po, tingnan nyo po mismo yung bato. Pwede nyo i-detect po ng metal detector, pwede nyo po dyan gamitan ng scanner or locator mga katiits. So tingnan nyo po at obserbahan nyo rin po yung mga kalapit na baka mayroon pang coordinated markers to, countersign mula dyan sa kinalalagyan itong nakatumpok na bato, baka mayroon pang ibang mga bato dyan na sabi nga coordinated. Ang distansya po mga 2 to 3 meters. Yung apat na sulok, north, south, west, and east. Tingnan nyo po, sa distansya po ng 1 to hanggang 4 meters mga katiits. So kung wala naman mga katiits, at ganyan po yung pagka-forma ng patong-patong na bato. Pwede nyo pong i-check po ng daan-dahan po yan mga katiits. Subalit mga katiits, kapag sinasabi ko kung halimbawa tanil yan butas, ingat lang pa yung mga katiits sa mga ganyang posisyon ng mga bato kasi nga baka may trap yan, baka may bomba, may booby trap, baka may poison yan sa mga ganyan kasi nga ang sa tingin ko nito ay isang butas na pwedeng tinakpan. So, tingnan nyo muna kung saan po yung pwedeng detection po. I-detect nyo po yung buong piled rock nito na bato. At tingnan nyo po kung saan kayo pwedeng mag-alis po nito. Saan kayo pwedeng dig na pwede yung masilip po yung bato na hindi nyo magagalaw po yung ibabaw. So sa palagay ko nito mga katiits ay isa po itong door ng tunnel o butas mga katiits. So magandang pangitain ito dahil napakagandang marker ito mga katiits. Kasi nga mayroon na tayo mga katiits na nakakuha nito at tingnan yung mga katiits itong patong-patong ng mga rock mga katiits, kung ating i-draw nito ay nag-symbolize siya ng flower. At itong lumabas na symbol ng flower mga katiits ay isang danger sign mga katiits. Yan ay flower. So ganyan po ang danger sign ng flower po. At talaga namang posible po baka may booby trap, may trap po itong piled stone, rock stone mga katiits. So ang gagawin nyo po mga katiits, mag-tisdig po kayo ng 1 meter dyan sa apat na sulok, pointing north, south, west, and east. Pwede kayo mag-tisdig dyan dyan kayo pwedeng humukay ng mga 1 meter or 1.5 meters mula dyan sa piled na rock na ano. Kasi nga, napapansin ko nga bakit na ganyang pagkasalansan talagang nung drenewing ko, lumabas po yung form ng bulaklak. At ang bulaklak kasi mga katiits ay sign yan ng danger sign, mga pwedeng may bomb trap, booby trap, at kung ano pang mga mayroong trap dyan na sa paligid nito o sa mismong mga patong-patong na isang nakatumpok na bato mga katiits. So, ang ganda po itong mga katiits kung ito ay medyo malayo sa kabihasnan at ganito po yung nakikita nyo ay talagang pwedeng masabi natin na positive na marker tracer po ito mga katiits. So, good news nagpadala nito mga katiits sa atin upang madikod o mapag-analisa. Sana po ay makita nyo pong items ito at ingat po safety first po bago po tayo gumalaw kung saan tayo pwede mag-umpisa. So talagang i-detect po natin, i-check po natin yung mga possibility na pwede nating
makuha ng item na safety mga katiits, na wala pong madisgrasya, makuha po natin ng item ng maluwalhati ng maayos mga katiits. So po, tingnan nyo lang po yung naka-guide po ng mga arrow. Halimbawa baka may mga coordinated markers pa ito. So kung ito'y takip mga katiits, pwede nyo pong ang pag-alis nyo po mga katiits nito ay padandaan po. Pwede nyo pong, huwag nyo pong basta na lang alisin po, na puwersahan po yung ibabaw. Pwede nyo pong alisin po, padandahan po ang bato, na pwedeng magdig po muna kayo ng 1 meter at doon nyo dandahan ligwatin po sa ilalim. So kasi nga baka nga po yung pwedeng may booby trap nga kasi mga katiits, kasi nga pwedeng yung drawing ko nga bulaklak po, dahon ng bulaklak ang lumabas, at isang danger sign po ng bomb trip or booby trap yan mga katiits. So sana po ay inyong nasundan, sana po at kahit papano ay mayroon akong kitang pwedeng maging babala, at saan kayo pwedeng maghukay, saan kayo pwedeng mag-start, magdig sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong klaseng marker sign mga katiits. Kasi nga ito'y maraming bato na piled, at mukhang mayroon tong tinatakpan na butas o tunnel mga katiits. So good news sa mga katiits, kasi talagang positive po itong markers nito sa isang item. So pwedeng isang tunnel nga ito mga katiits. Sa aking palagay talaga mukhang isang tunnel ang pwedeng pintuan po ito ng tunnel, ang mga piling rock nito mga katiits. So sa tingin ko naman ay sa bagay po, sa mukha ng mga parang hindi naman ganong kayang-kayang alisin po ng isa-isahin. Sabi nga, pag alis nyo po niyan, pwede kayong mag-alis. Maghukay po kayo ng pailalim po, 1 meter po. At saka doon nyo ngayon, tingnan nyo po muna yung ilalim. Baka po, mayroon po mga nakatukod dyan ng mga booby trap. Mayroon pwedeng mga poison yan. Kasi nga, form bulaklak po yung na lumabas na porma, at isang danger sign po yung bulaklak mga katiits. So mga katiits, maraming salamat po, na sana po tayo nakatulong pagdikod, at sana po ay naanalisa natin na maayos, at tutulungan po natin ang ating katiits. Okay. Maraming salamat po sa mga nanonood po, at thank you so much sa mga nagtitiwala po sa atin. At yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga video kong ipapalabas pa. Muli, maraming salamat. God bless us always.